ang mga Kristiyano, mga sangkay ay nakatingin sa bansang Israel pagdating po sa prophetic time. Kung ano po ang mangyayari sa ating planeta, maraming mga issues o mga mangyayari, mga sangkay, ay nakabase po sa Israel. Ngayon, ano nga ba ang conflict na to ng Hamas at Israel o mga Hudyo? At lalong-lalo na po sa buong Palestinian. So ano po ang totoo dito, mga sangkay? Ito, isa pong anak ng Hamas ang nagsalita tungkol po sa malaking katotohanan. Bago tayo magsimula, mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating channel. So, sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay patungkol po sa isang anak ng Hamas. Ayun po son of Hamas. Matagal na po niya po itong, matagal ng panahon na isiniwalat niya ang tungkol po sa problemang ito. Dahil, for your information, ang sigalot po nitong Israel at itong Hamas, mga sangkay, ay medyo matagal na po. No? Ngayon, isiniwalat po ng isang anak ng Hamas. Ibig sabihin, isa po siyang Palestinian. Okay, ang katotohanan tungkol po dito. At ito, panoorin po muna natin, saka natin ipapaliwanag ano po ang kanyang mga sinabi. The Palestinian-Israeli conflict, this is not a political conflict. Palestinian factions, all of them, don't recognize the right of the state of Israel to exist in that region. Okay. Because it's a Jewish state. Even though in Israel you will find Muslims, Christians, Arabs, Palestinians, all type of people live under the Israeli constitution, protected by the Israeli government. Arabic is the official language in the state of Israel. I'm not afraid from the Israeli side. I'm not afraid of the democratic model. There can be corruption everywhere. There is no perfect democratic model anywhere. But at least Israel, in a war zone, where more than 22 nations against the state of Israel, they keep the human rights. They keep religious freedoms. They don't abuse or persecute Arabs. Arabs in Israel have the right to nominate somebody and participate in the elections in a democratic game. This is why I said Israel is the solution. Israel is not the problem. Okay. Kailangan po natin ulitin, mga sangkay, para maipaliwanag po natin yung kanyang mga sinasabi. Ngayon, mag-react na po tayo sa video niya. Palestinian-Israeli conflict, this is not a political conflict. Hindi daw po political conflict itong sigalot ng Palestinian at Israel. At narinig naman po natin ang side ni Nas Daily, mga sangkay, no? Na isiniwalat niya doon na marami sa mga Jewish, marami din po sa mga Palestinian, okay po yung relationship. Kaya nga po nakakagulat po yung mga impormasyon na lumalabas, no? Na hindi naman po sila mga Israeli o hindi naman po sila Palestinian. Si Nas Daily ay isang Muslim. Okay? Ngayon, ito, mga sangkay, tingnan po natin. Palestinian factions, all of them, don't recognize the right of the state of Israel to exist in that region. Because it's a Jewish state. Hindi daw tinatanggap ang Israel. Even though in Israel you will find Muslims, Christians, Arabs, Palestinians, all type of people live under the Israeli constitution, protected by the Israeli government. Arabic. Grabe, no? Maganda po na may mga ganitong klaseng video kasi huwag niyo po kalimutan, guys, paki-share po ang video na to para po malaman ng marami kung ano nga ba talaga ang totoo. Uulitin ko, ang isiniwalat po niya
sa Israel. Ang Israel kasi po ang kaisa-isang bansa sa lugar na yan. Okay? Na democratic. Ngayon, ano ang mayroon sa Israel? Di ba sinasabi ng iba, stricto daw ang Israel, kinakawawa yung mga Kristiyano. Hindi pala totoo. Ayun po, anak ng Hamas. Sa Israel, protektado po. Iba't ibang klase ng relihiyon ang andun pinapayagan po under the system and constitution na mayroon ang Israel. Malaya ang mga tao doon. Protektado po ng Israel. So, ibig sabihin, may mali po sa mga kumakalat na mga chismis. No, ayan po, kanino tayo maniniwala? Kayo tatanungin ko, kanino tayo maniniwala? Sa anak ng Hamas? Isang Palestinian? O sa mga nagkokomento lamang sa gigilid? So, kayo mga sangkay, kayo bahala kung kanino kayo maniniwala. We all have freedom in our country na magsalita kung ano po ang inyong saloobin. Pero ito nga po ang real talk, mga sangkay. All type of people live under the Israeli constitution, All type of people protected protected by the Israeli government. by the Israeli government. Arabic is the official language in the state of Israel. I'm not afraid from the Israeli side. Hindi nga daw siya takot. Palestinian na, Hamas po yan. Hindi daw po siya takot sa side ng Israel. I'm not afraid of the democratic model. There can be corruption everywhere. There is no perfect democratic model anywhere. But at least Israel, in a war zone, where more than 22 nations against the state of Israel, Grabe no? More than 22 nations? they keep the human rights. They keep religious freedoms. Grabe. Sa kabila yan mga sangkay ha, maraming tumutugi sa kanila. Pero ang Israel, ang kaisa-isang bansa dyan, na kung saan may religious freedom, malaya ang taong makapagsalita, may human rights. Ngayon, ano yung mga kumakalat na mga mali-mali palang impormasyon? Son of Hamas. Anak po ng Hamas ang nagsasabi dyan. At itong taong to mga sangkay, napanood ko na po yung ibang video, re-reactan din po natin ilan sa mga video niya mga sangkay para po maintindihan natin. Again, hindi po mga Muslim ang kaaway. Ano ba? Hamas. Terror group. They don't abuse or persecute Arabs. Hindi po sila nag-a-abuse, sabi po sa kanya. Sabi po niya, itong Israel, at least hindi po sila nang-aabuso. Arabs in Israel have the right to nominate somebody and participate in the elections in a democratic game. This is why I said Israel is the solution. Israel is not the problem. Ayan. Israel is the solution. Israel is not the problem. So mga sangkay, kaya ako ginawa ang video na to para magkaroon po ng understanding ang iba, hindi lamang po sa mga kumakalat na kung anong content mga sangkay na hindi naman po sila tulad nito. Ito talaga mas kapanipaniwala dahil isa po siyang Hamas. 'Di ba? Tapang din mga sangkay nagsalita. Ang susunod nating video ay titingnan po natin ang part 2 at ang kasaysayan ng buhay niya kung paano nangyari na nagsalita po siya ng ganyang katapang at isiniwalat po ang totoo. Nako, magandang content ito mga sangkay. Nakakagulat lang kasi daming kumakalat sa social media, di ba? Yung mga Kristiyano daw, inaapi ng mga Hudyo. Pero yung mga kwento ng OFW na nakatira doon, sinasabi nila hindi totoo. Ang mga amo namin napakababait. Eto na lang, tatanungin ko. Sana may makapanood po ng mga nagtrabaho dyan sa Israel o mga current na nag-work dyan na OFW. Ang tanong ko dyan, kamusta po yung buhay nyo dyan? Mga ma'am, sir, mga kababayan namin, okay ba yung treatment sa inyo ng Israelites o mga Jewish? I-comment po sa ibaba kung mapapanood nyo. But again, i-share nyo po ito, mga sangkay, para po magkaroon ng linaw sa marami nating kababayan.
Kasi hindi po dapat tayo sumuporta sa terror group na Hamas. My goodness! May naman ganun. Susuporta tayo sa Hamas? Alam po natin kung terror pangalang terror group nga po sila, di ba? Well, kaya ko po ito sinasabi mga sangkay. Kasi nga po, ang Israel po talaga, pagdating po sa mga Kristiyano, sila po ang tinitingnan namin pagdating po sa prophetic time. Okay, kung ano po ang magaganap sa hinaharap. Nakabase po kami sa Israel, mga sangkay, kasi ang final wave na magaganap po talaga, nakatuon na po sa Israel. After po ng church age. Ito yon. I don't know kung naiintindihan nyo yan, mga sangkay, pero we born again Christians, medyo alam na po namin kung ano po ang magiging future ng ating planeta, ng mga naglilingkod sa Panginoong Diyos, mga sangkay. And right now, what we can see sa mga balitaan is palala po ng palala ang sitwasyon at ngayon sumiklab po ang digmaan sa Israel. Ang tanong tuloy ng marami ngayon, ano ba? Si Antichrist ba lalabas na anytime? O maitatayo na ba ang third temple? Well, we don't know, mga sangkay. Malay natin after ng gera na to dahil sigurado ako mabilisang lang to. Saglit lang ang digmaan na to, then tapos na. Panibago na namang yugto ng Israel. Ganun lamang po ang nangyayari sa kanila. Ano po ang inyong opinion tungkol dito? Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.